Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang binalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Na iba naman, nais siyang subukin, kaya nagsabi, magpakita ka ng kababalaghan, magpapakilala na ang Diyos ang sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kaharian na hati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga buhay roon. Kung maghiwagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihan ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay ng maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang buhay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang nagkakalat, ang hindi tumutulong sa aking mag-ibon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lupa at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siya muli at magsasama ng pitupang espiritong masasama kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Kaya sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoon sa Kristo. Ang lahat ng bibig sa mundo. Mga kapatid, malinaw na malinaw ang sinabi sa ating Ebanghelyo na ang paggawa ng mabuti, alam natin galing yan sa Diyos. Kasi walang mabuting gagawin si Satanas sa atin. Hindi puro kasamaan. Andiyan yung pagiging saking ng tao, lalo sa kapangyarihan, kapag sila ay nagpapangyarihan, ito ay naaabuso. Ano ba ang naging problema sa bakit ito ang naging tema? Kasi si Jesus ay nagpapalayas ng demonyo. Kaya hindi ba naisip nila, o para lalo na may masabi sila kay Jesus, o kaya sa lumatin si Jesus. Hindi mga tao, mga Pariseo, mga Skiba, at mga punong pari noong panahon na yun. Pero alam ni Jesus yung mga iniisip nila. Tayo minsan may nag-isip sa ating masama. Alam natin na gusto nila tayo masirain. So, ibig sabihin, yung tema na yan, yung issue na yan, ay noong pang issue
pain ng buhay. So, anong ginawa ni Jesus? Hindi siya nagpakalo sa mga batikos o pula ng mga tao. Kasi tayo minsan nababash, tapos iyak na lang, tapos hindi na makikipag-usap sa mga tao. So, apektado. Sabi ko, huwag kang maapektuhan ng mga sinasabi ng ibang tao, lalo na kung ito ay hindi totoo. Diba? The truth will set you free, sabi na. Pero, yung paggawa ng kabutihan, isipin na lang natin, kung tayo nagawa ng kabutihan, isipin ng ibang tao, ay nagmamayabang yan, diba? Yun ang ulat sa atin. Pero kung tayo magawa ng kabutihan, kaya natin, ginagawa natin yun para sa Diyos, huwag tayo nabahala. Marami talagang pupunan sa mga gagawin natin bagay. Pero si Jesus, hindi nila alam na si Jesus ay anak ng Diyos. Alam lang nila na si Jesus ay isang simpleng tao. Kaya yung batikos kay Jesus ay talagang sobra. Kung titinan natin, ikaw na gumagawa ng kabutihan, lalo na si Jesus ay hindi lang nagpagaling ng mga may sakit, lalo na nagpalayas pa ng demonyo. Kasi may mga alagad din si Jesus na binigyan ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo. Pero hindi pagkakataon na hindi nila mapalayas ang demonyo kahit na ginamit pa nila yung pangalan ni Jesus. Ano bang naging problema? No? Marami ito yung kahinaan ng mga alagad ni Jesus. Pagkatapos ito rin ay kahinaan ng mga taong pinagagaling. Kasi ang mga pinagagaling din, dapat may pananampalataya sa Diyos. Pero ang paggawa ng kabutihan, kung titingnan natin, ay napakaganda. Ano pa yung ginawang himala ni Jesus? Hindi yung sapat para sila maniwala kay Jesus na siya ay anak ng Diyos. Hanggang siya ay ipako sa krus, tapos gusto yung mga kawan na kapaligid doon na tunayan nila ito talaga ay anak ng Diyos. Kasi yumanig ang buong sa buong lugar. Hindi na kailangan yumanig pa ang ating ang mundo para maniwala tayo. Pero ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan na ang demonyo ay hindi makakasakot sa Diyos. Lalo na Jesus, diba? Alalahan niya siya ay item, ng demonyo. So, alam niya yung ginagawa niya, tayo kasing kapag nag-tempt tayo, kapag tinukso tayo, ay, ang sarap. Gawin ang tukso. Pero, hindi nila natin isang pagsubok lamang yan ng Diyos marami, na kung gano'ng katatag ang ating pananampalataya. Pero hindi ang Diyos ang nagtitempt sa atin, ang demonyo. Pero dapat natin alalahanin na sa kapilan natin ng Panginoon, isipin natin siya lagi, hindi tayo magugupo o magiging masama. Kasi natin nag-guide sa atin. Mula kayo ng binigyan, o gano'n, ay meron ba ng Espiritu gumagabay sa atin? Eh, huwag ka natakot. Ano man ang mangyari, magkasakit ka man, maghirap ka man, o ano man mangyari sa una. Diba? Pakita natin sa mukha ng mga Pilipino, diba? Lalo yung mga nasa Cebu. Still, meron silang pag-asa na hindi ang katapos nila. May mga taong tutulog, ang Diyos nandiyan sa tabi nila, umasa lang sila palagi sa kanilang buhay at magpatuloy magmahal ng kanilang Papa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo,